Biglang pumasok ang anak kong lalaki at natigilan. Nakahiga ako sa garahe, gutom, pasapasa, parang aso sa sulok. Tatay, anong nangyari sa iyo? Bakit ka nasa garahe? May pensyon ka namang 400,000 bawat buwan. Sigaw niya sa gulat. Noon din, biglang lumabas ang manugang ko mula sa bahay. Mayabang na nagsasabi, "Akin na yang pensyon na yan. Akin lahat." Tinanggal ng anak ko ang relo niya. At hindi niyo paniniwalaan ang susunod niyang ginawa. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan niyo po ang channel at sabihin niyo sa comments kung saan kayo nanonood. Ang malamig na semento ay dumidiin sa manipis na kutson papunta sa aking gulugot. Nagmulat ako ng mata sa madilim na ilaw na tumatagos sa bintana ng garahe. Mga alikabok na lumulutang sa isang sinag ng araw sa Agosto. 68 taong gulang, 40 taon bilang bumbero sa Maynila. At nagigising ako parang aso sa sarili kong garahe. Sumakit ang kaliwang balikat ko kung saan ako itinulak ni Ramon kahapon. Hindi naman masyadong malakas para may mabali. Maingat siya roon, pero sapat para ipaalala sa akin kung sino ang may kontrol. Itinulak ko ang sarili ko paakyat, kumakalansing ang mga kasukasuan, at ibinalot ang gasgas na kumot sa mga balikat ko. Sa maliit na bintana na nakaharap sa kusina, nakita ko sila. Si Ramon, malapad ang balikat at komportable. Nakaupo sa aking hapagkainan, kumakain ng itlog mula sa aking mga plato. Si Maria sa tabi niya, ang buhok niyang kayumanggi ay nakatali pabalik. Mga mata na nakatitig sa tasa ng kape, na parang may sagot doon na ayaw niyang hanapin kahit saan pa. Ang anak kong babae, ang maliit kong prinsesa, na dating umakyat sa kandungan ko pagkatapos ng bangungot, na nagmamakaawa na basahan pa ng isa pang kwento. Ayaw niyang tumingin sa garahe. Ilang araw na hindi direktang tumingin sa akin. Kumalamang tiyan ko. 3 biskwit lang ang kinain ko kahapon. Ang tubig mula sa gripo sa garahe ay lasang kalawang. Pero nakakapuno naman ng kaunti sa walang laman. Dahan-dahan akong tumayo, sinusubukan ang balanse, at naglakad patungo sa pinto ng kusina. Inabot ng kamay ko ang hawakan. Binuksan ang pinto bago pa ako makatuktok. Pinuno ni Ramon ang frame. 6, 2 laban sa 5, siyam ko. Mga mata niya ay walang ekspresyon, walang interes. Kape lang ang kailangan ko, sabi ko. Lumabas ang boses ko. Kape lang, Ramon. Ang mga nakatira sa garahe ay walang karapatang pumasok sa kusina. Tumawid siya ng mga braso. Iyan ang regla. Alam mo ang regla. Tumingin ako sa kanya patungo kay Maria. Nakatitig siya sa plato niya ngayon. Tinutulak-tulak ang itlog sa bilog. Maria, anak. Hindi niya itinaas ang ulo. Tama si Ramon. Bumalik ka na, tatay. Hindi daddy. Hindi papa, tatay lang. Sinabi sa patag na boses na ginagamit niya nitong 2 linggo. Mula nang ilipat nila ako rito. Ang formalidad na iyon ay mas masakit kaysa tulak ni Ramon. Ngumiti ang bibig ni Ramon sa paraang hindi tunay na ngiti. At dumating ang pensyon mo kahapon. Huwag mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Isinara niya ang pinto. Nag-click ang lock. Tumayo ako roon sandali. Mga kamay pa rin nakataas bago bumalik sa kutson. Nakuyom ang mga daliri ko. Pagkatapos bumitaw, nakuyom ulit. Nandoon ang galit, maliit pero maliwanag, parang baga sa abo. Ang flip phone ay nasa sahig na semento sa tabi ng unan ko. Itinago ko para sa emergency matapos mawala ang smartphone ko, 0 araw na ang nakaraan. Sabi ni Ramon, kinuha niya para bayaran ang bill. Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga kamay at chinek ang text mula sa bangko. Ang automated system na ginawa ko ilang buwan na ang nakaraan noong kontrolado ko pa ang mga account ko. Withdrawal, 400,000. Bagong balance, 14,723. Nawala ang buong pensyon ko. Naupo ako sa kutson at tinitigan ang screen hanggang mag-blur ang mga numero. Sa dingding sa harap ko, nakasabit ang lumang uniforme ko bilang bumbero sa isang pako. Ang madilim na asul na tela, ang badge na sumasalo sa mahinang ilaw, ang mga patches mula sa Istasyon 11, kung saan ako nagtrabaho ng huling 15 taon. Nakakita na ng usok at apoy ang unipormeng iyan. Nabasa ng tubig mula sa sirang hydrant. Naamoy ng abo at pawis at tapang. Ngayon, pinapanood ako nitong matulog sa sahig ng garahe. Pinagkatiwalaan ko si Ramon. Iyon ang unang pagkakamali ko. 3 buwan na ang nakaraan, nang mag-alok siya na tumulong sa finances ko. Akala ko mabait siya, responsible, mabuting manugang na tumutulong sa retiradong biyenan na mag-manage ng bills. Pinirmahan ko ang mga papel nang hindi maingat na binabasa. Ngumiti si Maria at tinawag akong mabuting tatay. Kinamayan ako ni Ramon. Sarado na ang bitag. Hindi ko palang nararamdaman. Sa bintana,
Pinanood ko si Ramon na tumawa sa isang bagay sa telebisyon. Ang telebisyon ko sa living room ko. Binago niya ang ayos ng muebles noong nakaraang linggo. Itinulak ang recliner ko sa sulok. At pinalitan ng leather sofa na hindi ko pa nakita noon. Siguro siningil sa credit card ko. Lahat na ngayon ay sinisingil sa mga account ko. Tumingin ako ulit sa flip phone. Numero ni Carlo lang ang nakaprogram. Anak kong lalaki na nakatira 2 oras ang layo sa Quezon City, kasama ang asawa at mga anak. Hindi kami nag-usap nitong 3 buwan. Kinuha ni Ramon ang smartphone ko bago ako makatawag sa kanya. At walang load ang lumang flip na ito. Malinaw yon ng automated voice kahapon nang sinubukan ko. Insufficient load. Please add funds to make this call. Pero wala akong funds. Nasa kanya lahat ni Ramon. Ibaba ko ang phone at naglakad pabalik sa bintana. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Mas payat kaysa dati. Kulay abong balbas sa panga. Mga pasa na nagiging dilaw sa balikat. Matandang lalaki, talunang lalaki. Maliban sa may nagbago sa dibdib ko. Lumalawak ang baga. 40 taon akong pumasok sa nasusunog na gusali, habang tumatakbo palabas ang iba. Nagbuhat ako ng walang malay na biktima sa mausok na hagdan. Tumayo ako sa rooftop, habang dinidilaan ng apoy ang mga bota ko, at iniisip kung paano iuwi buhay ang crew ko. Binigyan ako ng BA ng 17 commendations. Kinamayan ako ng mayor sa retirement ceremony ko. At ngayon natutulog ako sa garahe. Nagmamakaawa ng kape. Pinapanood ang isang lalaking magnakaw ng buhay ko ng paunti-unti. Akala ni Ramon, sirang-sira na ako. Akala niya, panalo na siya. Hinawakan ko ang badge sa uniforme ko. Naramdaman ang malamig na metal sa daliri ko. Sa apoy, minsan kailangan mong umatras, mag-regroup, humanap ng ibang daan. Minsan mukhang nakulong ka, pero naghihintay ka lang ng tamang oras, nagpoposisyon. Bumalik ako mula sa bintana at naupo ulit sa kutson. Walang silbi ang flip phone sa tabi ko. Nawala ang pensyon ko. Okupado ang bahay ko. Hindi makatingin sa mata ko ang anak ko. Pero hindi pa ako tapos. Kailangan kong maintindihan kung paano ako napunta rito. Kailan sarado ang bitag? Saan ko na-miss ang babala? Pinikit ko ang mata at pinilit alalahanin, hakbang-hakbang, kung paano ang isang respetadong bumbero ay naging bilanggo sa sariling garahe. Dahan-dahan dumating ang mga alaala, masakit, pero dumating. Naupo ako sa kutson na iyon ng matagal. Pinipilit balikan ang mga buwan. Nakakuyom ang mga kamay ko sa gilid ng manipis na tela hanggang pumuti ang knuckles ko. Nandoon ang katotohanan, naghihintay. Kailangan ko lang tumigil sa pagkatakot dito. 6 na buwan na ang nakaraan. Normal pa lahat. Nag-iisa ako mula nang mamatay si Elena, 4 na taon na ang nakaraan. Okay naman. Sakop ng pensyon lahat. Bayad na ang bahay, manageable ang bills. May natitira pa para sa birthday gifts ng mga apo. Tumawag si Maria. Nawalan sila ni Ramon ng apartment. May unpaid rent daw. Dispute sa landlord. Pwede ba silang tumira sa akin? Pansamantala lang, hanggang makabangon sila. Agad akong pumayag. Anak ko siya. Ano pa ang gagawin ko? Lumipat sila na may 2 maleta at maraming pangako. Makakahanap daw agad ng trabaho si Ramon. Nag-apply si Maria ng office jobs. Alis sila sa 2 o 3 buwan pinakamarami. Inayos ko sila sa guest room at spare bedroom. Sinabi ko, maging comfortable sila. Nagsimula si Ramon na magsalita tungkol sa finances sa loob ng 1 linggo. Matindi na ang alaala ngayon. Matalim na parang basag na salamin. 3 buwan na ang nakaraan. Hunyo. Nakaupo kami sa hapag sa kusina pagkatapos ng hapunan. Naghuhugas si Maria ng plato. Kumakanta ng kung ano. May folder ng papeles si Ramon na prinint mula sa computer na pinahiram ko sa kanya. Juan. Sabi niya, friendly, matulungin. Naiisip ko. Marami kang hinahawakan dito. Bills, insurance, pensyon. Paano kung tumulong ako? Alisin ko yang burden sa balikat mo. Pagod ako noon. Buong hapon ako nagbunot ng damo sa init. Salamat, Ramon, pero kaya ko pa. Alam ko. Binuksan niya ang folder. Pero paano kung may mangyari? Kung magkasakit ka o makalimutan ang bayad? Sa power of attorney, kaya ko lahat. Mag-relax ka lang. Enjoy ang retirement. Nakakunot ang noo ko sa mga papel. Legal na wika. Makapal na paragraphs. Power of attorney. Seryoso yan ah. Standard yan. Limited power of attorney lang para sa banking convenience. Nag-click siya ng pen. Inilagay sa unang linya ng pirma. Kontrolado mo pa rin ang mahalaga. Lumapit si Maria noon. Naglagay ng tasa ng kape sa tabi ko. Hinalikan ang pisngi ko. Tatay, magaling si Ramon sa finances. Mas madali para sa lahat.
Sigurado ba to standard sa pamilya? Naman. Ngumiti si Ramon. Ganyan din ginawa ng uncle ko sa lolo ko. Naging mas maayos lahat. Pinirmahan ko ang 3 pahina. 6 na linya ng pirma. Initials sa 4 na lugar. Itinuro ni Ramon ang bawat spot. At pinirmahan ko nang hindi binabasa ang fine print. Bakit ko naman kailangan? Pamilya siya. Matagal nang nakaset ang bitag. Walang nagbago sandali. Nababayaran ang bills. Dumating ang pensyon gaya ng dati. Sabi ni Ramon, inilipat niya sa joint account para mas madali ang manage. Pero may access ako. Kung kailangan ko ng cash, pwede akong humingi. Walang problem. 6 na linggo bago ko napansin. Lumipat ang alaala. Huling bahagi ng Hulyo. Binubuksan ko ang mail sa hapag sa kusina. Karamihan junk, catalogs, tapos ang bank statement. Binuksan ko out of habit at tinitigan ang balance. 347. Hindi pwede yan. Ang pensyon ko ay 400,000 bawat buwan. Kahit may bills, dapat may libo-libo pa. Tinawagan ko ang bangko. Magalang at matiyaga ang babae sa phone. Emar Santos. Direktang idineposito ang pensyon nyo. Hindi na sa account na to. Auto-transfer sa ibang account. Joint account ending sa 4,700 at 72. Ginawa 2 buwan na ang nakaraan. Nakita ko si Ramon sa living room nanonood ng tea. Ramon, kailangan kong makipag-usap tungkol sa bank accounts. Halos hindi siya tumingin. Ano ba roon? Pensyon ko. Napupunta sa ibang account. Sabi ng babae, sa bangko joint account. Iyon ang ginawa ko. Mas efficient. Inabot niya ang remote. Nagpalit ng channel. Huwag mag-alala. Pero kailangan ko ng access, may access ka. Bibigyan kita ng cash kung kailangan. Tumingin siya sa akin noon. At may ibang-iba sa mata niya. Matigas. Mas mabuti yan, Juan. Tiwala ka sa akin. Nagsimula noon ang alarm bells. Tahimik muna. Pero nagsimula akong mas maingat na magmatyag pagkatapos noon. Napansin ang bagong laptop sa spare bedroom. Ang mamahaling hapunan na dinala ni Ramon pauwi. Steak, alak, pagkain na hindi ko kayang bilhin. Ang leather jacket na suot ni Maria. May tagpa. 15,000 nakikita sa sleeve. Nang dumating ang credit card statement, forwarded mula sa joint account, nakita ko lahat. Electronics, restaurants, damit, muebles, libo-libo. Libo ko yon. 1 buwan na ang nakaraan. Hinarap ko siya. Masakit na ang alaala ngayon. Nanginginig ang mga kamay ko. Kahit nakaupo sa garahe. Naghintay ako hanggang nasa grocery si Maria. Nakaupo si Ramon sa recliner ko. Paa nakataas, umiinom ng beer ko. Ramon, nasaan ang pensyon ko? Hawak ko ang bank statements. 6 na highlighted sa dilaw. Walang laman ang account. Nasaan ang pera ko? Dahan-dahan niyang ibinaba ang beer. Pera natin. Pinirmahan mo yan. Ako ang nagmanage ng maayos. Manage. Ninanakaw mo. Tumaas ang boses ko. Hindi ako pumayag dito. Pinirmahan ko para convenience. Hindi para sa iyo na. Biglang tumayo siya. Malapit na siya. Ginagamit ang laki niya. Ang height niya. Umatras ako instinctively. Pinirmahan mo ang mga papel. Sabi niya. Malamig ang boses. Legal yan. Power of attorney ibig sabihin kontrolado ko ang accounts. At kung magingay ka, Juan, ipapahayag kitang incompetent. Matanda ka na. Makakalimutin ka. Malinaw na hindi ka na kayang magmanage ng sarili mo. Nursing home. Isipin mo. Dumating noon ang tulak. Hindi suntok. May tanong yon kung may marka. Kamay niya lang sa dibdib ko. Sapat na malakas para matumba ako pabalik sa dingding. Una ang balikat ko. Parehong balikat na sumasakit ngayon. Umuwi si Maria 0 minuto pagkatapos. Nakita niya akong hawak ang balikat. Nakita si Ramon na kalmado na umiinom ng beer. Tumingin siya sa akin, kay Ramon, at walang sinabi. Noon ko nalaman na kasabwat siya. Hindi pinilit, hindi niloko. Kasabwat. 2 linggo na ang nakaraan. Tumigil sila sa pagpapanggap. Tinawag ako ni Ramon sa dining room na parang empleyado. Nandoon si Maria, tahimik, nakakuyom ang mga kamay. Bagong ayos. Sabi ni Ramon, sobrang espasyo ang ginagamit mo sa bahay. May lahat sa garahe ang kailangan mo. Kutson, lababo, banyo. Dito ka lang maliban kung may permiso kang pumasok. Nagsimula akong magprotesta. Pinutol niya ako. Choice mo, Juan. Garahe o tatawagan ko ang social services at ipa-evaluate kita sa senile dementia. Ikaw ang bahala. Inilipat ko ang kutson ko noon din ng gabi. Dinala sa kusina habang nanonood sila ng tea. Ngayon,
Nakaupo sa init ng Agosto na patay ang flip phone sa kamay ko. Malinaw ang buong larawan. Bawat piraso, bawat hakbang ng bitag. Sa loob ng mga linggo, nag-iisip ako parang biktima. Nakulong, walang magawa, takot. Pero ang mga biktima ay hindi nakakaligtas sa nasusunog na gusali. Ang mga bumbero ang nakakaligtas. At ang mga bumbero ay hindi nagpapanik. Nagpaplano sila. Humanap ng exit. Alam ang kahinaan ng structure. Naghihintay ng tamang oras. Tumayo ako at naglakad sa uniforme ko. Hinawakan ulit ang badge. Naalala na sa apoy minsan kailangan umatras para umabante. Minsan mukhang talo ka, pero nagpuposisyon ka lang para sa susunod na galaw. Akala ni Ramon, panalo na siya. Akala niya, sira na ako. Mali siya. Tumingin ako sa refleksyon ko sa bintana ng garahe. Matanda, payat, pasa-pasa. Pero iba na ang mata ko ngayon. Matigas, malinaw. Hindi ko pa matawagan si Carlo. Hindi pa, hindi nang walang totoong phone. Pero binigyan ako ni Ramon ng mahalaga. Oras. 2 linggo sa garahe na ito. Pinapanood sila sa bintanang iyon. Natutunan ko ang pattern nila. Routine. Kailan umalis si Ramon para maglakad sa hapon? Kailan maligo na matagal si Maria? Saan itinatago ang spare case? Kung paano tunog ng bahay kapag natutulog sila? Natutunan ko rin ang iba. Hindi pa ako tapos sa paglaban. Malayo pa. Kinabukasan, may nagbago. Isang bagay na hindi inaasahan ni Ramon. Biyernes ng gabi, may partikular na katahimikan ang garahe. Hindi mapayapa, walang laman lang. Nakaupo ako sa lumang kahoy na upuan na hinila ko mula sa sulok. Pinapanood ang mga anino na humahaba sa bintana. Iba na ang posture ko ngayon, mas tuwid. Ang pasa sa ilalim ng kaliwang mata ko ay nagiging dilaw na lila. 2 araw pa lang mula sa accidental elbow ni Ramon. Pero may nagbago sa loob ko mula kahapon. Hindi na ako basta nakakaligtas. Naghihintay na ako. Narinig ko ito. Ang partikular na ugong ng Honda Accord ni Carlo. Iyong may medyo maluwag na exhaust na balak niyang ayusin. Biglang huminto ang puso ko sa dibdib. Pag-asa at takot ang nagbanggaan, parang chemical reaction. Hindi ngayon. Hindi ganyan. Hindi niya ako pwede makita ganyan. Pero huminto ang makina. Bumukas ang pinto ng kotse. Mga yapak sa driveway. Sa maliit na bintana. Pinanood ko ang bahay. Hindi ko makita ang front entrance mula rito. Pero narinig ko ang pinto na bumukas. Narinig ang boses ni Carlo na mainit at walang hinala. Hoy, may tao ba? Nasaan si tatay? Tahimik. Tapos si Maria masyadong mabilis. Mali ang tono. Carlo, hindi namin alam na darating ka. Si tatay siya nasa garahe nagwo-work sa isang bagay. Boses ni Ramon na lumabas. Casual pero territorial. Carlo, matagal-tagal. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang mga kamay. Bahagi ko gusto sumigaw, babalaan siya somho. Ang iba gusto magtago, panatilihin ang ilusyon na okay lahat. Protektahan ang anak ko sa katotohanan. Pero hindi gumalaw ang mga paa ko sa alinman. Nasaan ang garahe? Tanong ni Carlo. Alam niya kung saan. Lumaki siya sa bahay na ito. Hamon ang tanong. Lumapit ang mga yapak. Bumukas ang pinto ng garahe. Ilaw mula sa bahay ang bumaha. At silawete ni Carlo ang pinuno ng doorway. Mas matangkad kaysa naalala ko, mas malapad. Lumitaw ang mukha niya mula sa backlight. At pinanood ko ang mga emosyon na dumaan sa mukha niya. Gulat, horror, shock. Nakita ng mata niya ang akin, tapos bumaba sa pasa, sa kutson sa semento, sa isang manipis na kumot. Tatay. Bahagyang pumutok ang boses niya. Tatay, ano-anong nangyari sa mukha mo? Hindi ako makapagsalita, hindi makabuo ng salita. Nakatayo lang doon parang specimen sa eksaminasyon. Tumawid siya ng espasyo sa 3 hakbang. Hinawakan ang balikat ko. Nakatira ka sa garahe. Bakit ka nakatira sa garahe? May pensyon ka. 400,000 bawat buwan. Carlo, tuyo ang lalamunan ko. Hindi ka dapat dumating. 400,000, tatay. Nasaan yon? Komplikado, anak. Lumitaw si Ramon sa doorway, dibdib na kayuko. Pinupuno ang frame ng katawan niya. Ang mapang-asar na ekspresyon na kilala ko na. Hindi komplikado, sabi ni Ramon. Akin na ang pensyon na yan ngayon. Ako ang may kontrol sa lahat. Pinirmahan ng tatay mo ang mga papel. Dahan-dahan bumaling si Carlo. Tumayo sa buong height niya. Pasensya na po. Power of attorney. Lahat legal. Pumasok si Ramon sa garahe na parang pag-aari niya. Nasa isip niya nga naman. Pinirmahan niya yan. Akin ng pera. Akin ng bahay. Well, magiging akin. At ito. Itinuro niya ang kutson sa akin. Dito siya nakatira ngayon.
House rules. Mula sa doorway, mahina ang boses ni Maria. Ramon, baka dapat nating huwag, Maria. Hindi man lang tumingin si Ramon sa kanya. Kailangan maintindihan ng kapatid mo kung paano ang takbo dito. Nakipot ang panga ni Carlo. Gumalaw ang kamay niya sa pulso. Sa relo roon. Isang Omega, stainless steel, sumasalo sa ilaw. Nakita ko na noon. Pasko 2 taon na ang nakaan. Ipinagmalaki niya yon. Regalo ng kumpani sa paghit ng targets 3 taon sunod. Binuksan niya ang clasp. Malakas ang click sa katahimikan. Hinintay sa palad niya sandali. Tapos inilagay sa malikabok na workbench ng deliberate. Omega, tong relo na to, sabi ni Carlo. Bawat salita measured at malamig. Binigay sa akin ng kumpani sa paghit ng targets 3 taon sunod. Halaga mga 450,000. Tumingin siya kay Ramon. Kunin mo. Kumurap si Ramon. Ano? Kunin mo ang relo. Kunin mo at umalis ka sa bahay na tungayon din bago ako tumawag sa tawag na hindi mo magugustuhan. Nakahiga ang relo sa pagitan nila sa workbench. 450,000 na stainless steel at craftsmanship sa alikabok at lumang langis. Tinitigan ito ni Ramon, tapos kay Carlo, tapos ulit sa relo. Dumaan ang kalkulasyon sa mukha niya. Greed, hinala, galit. Sa likod niya, namutla si Maria, isang kamay nakahawak sa door frame para sa balanse. Kunin mo, ulit ni Carlo. Last chance. Ngumiti ulit ang bibig ni Ramon. Iyong ngiti na parang panalo na siya. Inabot niya pababa, binuhat ang relo, pinaglaruan sa makakapal na kamay. Magandang relo, sabi niya, ibinaba ulit. Pero bakit ko kukunin ang 450,000 kung may 400,000 akong natatanggap bawat buwan ng libre? Nanatiling level ang boses ni Carlo. Hindi sa iyo ang pensyon na yan. Akin na ngayon. Power of attorney, kid. Lahat legal. Tumawid si Ramon ng braso, confident. Gusto mo tawagan ang pulis? Siege. Sasabihin din nila sa iyo yon. Pinirmahan na matanda mo yan. Choice niya. Lumusot ang kamay ni Carlo sa bulsa. Hinugot ang smartphone niya. Lumaki ang ngiti ni Ramon. Sige lang, sabi ni Ramon. Wala silang gagawin. May paperwork ako. Idineposito ang pensyon sa account ko. Ang bahay na to, kapag na-declare ko siyang incompetent, akin din. At siya nakatira sa garahe, dahil iyan ang rules ngayon. Rules ko. Pinanood ko ang mukha ni Carlo. Pinanood ang pagbabago sa mata niya. Hawak niya ang phone ng kasual. Nakalaylay palayo kay Ramon. Gumalaw ang thumb niya sa screen, pero hindi itinaas sa tainga. Pinipilit mo siyang manatili rito, sabi ni Carlo ng tahimik. Hindi tanong, prompt. Pinipilit. Tumawa si Ramon. Libre siyang umalis anytime. Humanap na magandang nursing home. Steteron para sa incompetent na matatanda. Iyon ang ibang option niya. At ginagastos mo ang pensyon niya. Pensyon ko na ngayon legally transferred. Gaya ng sinabi ko, maayos ang paperwork. Gumawa si Maria ng tunog mula sa doorway. Parang hikbi. Ramon, baka dapat lang huwag tumingin si Carlo sa kanya. Malamig ang boses. Huwag. Ni isang salita, Maria. Carlo, hindi mo naiintindihan. Kailangan namin tatawagan kita mamaya. Hindi umalis ang mata ni Carlo kay Ramon. Ngayon, inilalabas ko si tatay rito. Umakyat si Ramon. Hindi siya alis kahit saan. Bahay niya to. Lumipat si Carlo sa tabi ko. Mahinang hinawakan ang balikat ko. Tatay, tumayo ka. Alis tayo. Tumayo ako. Mahina ang mga paa ko. Pero pinatatag ako ng hawak ni Carlo. Harang si Ramon sa pinto. Hindi kayo pwede basta lumabas. May bagong tunog ang boses ni Carlo na hindi ko pa narinig. Hindi galit, mas malamig pa roon. Authority. Nagalangan si Ramon. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ito, nakita ko ang duda sa mukha niya. Tapos umusod siya. Ginabayan ako ni Carlo palampas sa kanya. Palampas kay Maria, na nakasandal sa dingding sa buong bahay na dating akin. Hindi ko tiningnan ang muebles, ang binagong kwarto, ang buhay na binuo nila sa pera ko. Naglakad lang. Matatag ang kamay ni Carlo sa balikat ko hanggang makarating kami sa kotse niya. Binuksan niya ang passenger door. Tinulungan akong sumakay na parang marupok ako. Siguro nga. Umalis kami sa driveway. Pinanood ko ang bahay na lumiliit sa side mirror. Nakatayo si Ramon sa doorway, braso nakatawid. Shot pa rin ang confident ng ngiti. Wala siyang ideya kung ano lang ginawa ni Carlo. Iba ang mundo sa kotse. Malinis, mainit, ligtas. Nakaupo ako sa passenger seat. Mga kamay nakakuyom sa kandungan. Pinapanood ang suburbs ng Maynila na dumadaan sa bintana. Papatak ang ilaw sa gabi.
Mga tao sa bahay nila namumuhay ng normal. Hindi mo dapat nakita yon, sabi ko sa wakas. Nakakuyom ang mga kamay ni Carlo sa manibela. Matigas ang panga niya. Gaano katagal, tatay? Gaano katagal nangyari ito? 3 buwan mula sa mga papel. 2 linggo sa garahe. Ang pasa. Hinawakan ko ang mata ko nang hindi iniisip. 2 araw na ang nakaraan. Nagagalit siya kapag nagtatanong ako tungkol sa pera. Gumalaw ang muskles sa panga ni Carlo. Walang sinabi pa hanggang huminto kami sa parking lot ng isang hotel. Lumabas, lumibot, binuksan ang pinto ko na parang babasagin ako kung hawakan ng malakas. Sabay kaming naglakad sa lobby. Binayaran niya ng corporate credit card. Sinabi sa desk clerk, bumisita sa pamilya, kumuha ng 2K cards. Tahimik ang elevator ride. Tahimik ang hallway. Binuksan niya ang room 214 na. Hinawakan ang pinto. 2 kama, malinis na puting linen, telebisyon, banyo na may totoong mainit na tubig. Nakatayo ako sa gitna ng kwarto at naramdaman ang pagbitak sa dibdib ko. Maupo ka, tatay. Hinila ni Carlo ang desk chair. Mag-o-order ako ng hapunan. Tinawagan niya ang room service. Nag-order ng sobrang pagkain para sa 2. Steak, baked potato, beans, salad, tinapay, sopas. Nang magprotesta ako sa gastos, umiling lang siya. Dumating ang pagkain 20 minuto pagkatapos. Inayos niya ito sa desk. Binigyan ako ng tinidor at kutsilyo. Tiningnan ko ang steak, makapal, tama ang luto, umaangat ang usok, at nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Kailan ka huling kumain? Tahimik na tanong ni Carlo. Kahapon. 3 biskwit. Pinanood niya akong hiwain ang unang piraso. Pinanood nang umuya ako ng dahan-dahan. Maingat na parang nakalimutan na kung ano ang busog. Walang sinabi. Pinanood lang na may ekspresyon na mas masakit sa dibdib ko kaysa gutom. Nakakain ko ang kalahati ng steak bago ako tumigil. Lumiliit na ang tiyan ko. Binilot ni Carlo ang natira. Inilagay sa mini-fridge para mamaya. Tapos hinugot niya ang legal pad mula sa laptop bag niya. Nag-click ng pen. Umupo sa harap ko na parang nagsisimula ng project debrief. Sabihin mo lahat sa akin, sabi niya. Mula sa simula, kailan unang nagsuggest si Ramon ng power of attorney? Kaya sinabi ko sa kanya, Mayo, unang bahagi ng Mayo, friendly offer ni Ramon. Ang mga papel sa hapag sa kusina. Ang encouraging smile ni Maria. Ang pirma ko sa documents na hindi ko masyadong binasa. Nag-take note si Carlo. Nagtatanong ng specific, dates, amounts, exact wording ng conversations. Tinrato niya ito parang logistics problem. Gather data, identify patterns, find vulnerabilities. Ang exact wording, sabi niya. Sinabi ba ni Ramon limited power of attorney? Limited sa banking. Sabi niya kontrolado ko pa ang iba. Pero inilipat niya ang pensyon. Lahat. 400,000 bawat buwan sa 3 buwan. 1,200,000. Isinulat ni Carlo ang numero, sinerko. May nag-threat ba sa iyo? Bukod sa physical nursing home, sabi niya ipapahayag niya akong sinel, incompetent. Sabi niya mamamatay ako sa state facility. Huminto ang pen. Tumingin si Carlo. May mapanganib na dumaan sa mata niya. Tapos nawala sa professional calm. Elder financial abuse ito, sabi niya. May specific laws sa Pilipinas at illegal eviction. Akin ang bahay na yan, di ba? Bayad na 15 taon na ang nakaraan. Deeds sa pangalan ko. Crime yan. Multiple crimes. Umiling ako. May legal papers siya. Carlo. Sabi niya, papers obtained under duress ay hindi valid. At financial exploitation ng elderly ay felony sa Pilipinas. Nag-flip si Carlo sa bagong page. Kailangan natin ng lawyer na specialist sa elder law. Wala akong pera. Ako meron. Tumingin siya sa mata ko. Tatay, ito ang ginagawa ko. Solve complex logistics problems. System lang ito na ayusin. At nagkamali si Ramon ngayong gabi. Anong kamali? Bahagyang ngumiti ang bibig niya. Hindi tunay na ngiti. Nag-confess siya ng lahat sa recording. Tinitigan ko siya. Ni-record mo siya. Hinugot niya ang phone niya. Tina ang screen. Boses ni Ramon ang napuno sa kwarto. Akin na ang pensyon na yan ngayon. Ako ang may kontrol sa lahat. Pinirmahan ng tatay mo ang mga papel. Idineposito ang pensyon sa account ko. Ang bahay na to, kapag na-declare ko siyang incompetent, akin din. At siya nakatira sa garahe, dahil iyan ang rules ngayon. Rules ko. Pinatigil ni Carlo ang playback. Sa Pilipinas, one-party consent ang recording. Completely legal ang record ng conversation na kasali ka. Nag-confess siya sa financial control, illegal eviction,
Physical intimidation. Evidence yan. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, naramdaman ko ang pag-asa. Nag-usap kami hanggang hating gabi. Nagdagdag ng notes si Carlo, gumawa ng timelines, outline ng steps, legal consultation, documentation, medical records para sa mga pasa, financial records para sa theft, revoke ang power of attorney, file charges, protective orders. Binreakdown niya parang project plan. Objectives, resources, timeline, obstacles. Pinanood ko siyang magtrabaho. Nakita ko ang successful na lalaki na naging. Systematic, though unshackable. Sa wakas, pagod, sabay kaming nahiga sa kanya-kanyang kama. Dumilim ang kwarto. Narinig ko ang paghinga ni Carlo sa kabilang kama. Gising gaya ko. Salamat, sabi ko sa dilim. Ayusin natin ito, tatay. Lahat. Pinaniwalaan ko siya. Dumating ang umaga ng masyadong maaga. Nag-alarm si Carlo ng 6 oras. Nag-shower, nag-pack, nag-check out ng 7 oras. Nakatayo kami sa parking lot sa tabi ng kotse niya. Hindi pa handa magpaalam. Kailangan kong bumalik sa Makati, sabi niya. Trabaho. Pero babalik ako Biyernes, 1 linggo. Tumango ako. At babalik ako sa garahe. Nakipot ang mukha niya. Tatay, pwede kang dito. Babayaran ko ang kwarto buong linggo. Hindi mo kailangan. Hindi. Inilagay ko ang kamay sa braso niya. Babalik ako. Kung mawala ako, baka gumawa si Ramon ng unpredictable. Sirain ang evidence. Tumakbo. Pero kung naroon ako sa garahe, akala niya panalo na siya. Akala niya, sumuko ka na. Sigurado ka. 40 taon sa apoy ang nagturo sa akin. Minsan kailangan bumalik sa usok para kunin ang kailangan mo. O kaya ako sa 1 linggo at papanoorin ko siya. Aralan ang patterns niya. May hinugot si Carlo sa bulsa. Phone. Maliit, basic. Burner phone. Nakaprogram ang numero ko. Kung may mangyari, kahit ano, tawagan mo ako. Kinuha ko. Saan ko itatago? Sa lugar na hindi niya iisipin. Naisip ko ang jacket ko bilang bombero. May maliit na punit ang inside lining. Perfect. Niyakap ako ni Carlo. Mas matagal kaysa kailangan. 1 linggo, tatay. Pangako ko. Alam ko. Pinanood ko siyang umalis. Nakatayo sa parking lot hanggang nawala ang kotse niya sa kanto. Tapos naglakad ako pabalik sa bahay, sa garahe. Matatag ang hakbang ko. Pinapanood ako ni Ramon at Maria mula sa living room window nang dumating ako. Nakita ko ang kurtain na gumalaw. Mukha ni Ramon, balik ang satisfied smirk. Akala niya, sinubukan kong tumakas at nabigo. Akala niya, iniwan ako ni Carlo. Mali siya sa pareho. Pumasok ako sa garahe, nahiga sa kutson, tinitigan ang kisam, isinuksok ang kamay sa bulsa, at naramdaman ang burner phone roon. Maliit, solid, totoo. 1 linggo kaya ko. 1 linggo nakaligtas ako sa mas masahol. At sa pagkakataong ito, hindi ako mag-isa nakakaligtas. Nag-text si Carlo pagdating sa Makati. Nakarating. Magsisimula ng lawyer research bukas. Hold on. Linggo. Another text. Nakahanap ng 3 elder law specialists, tawagan loons. Daily check-ins pagkatapos. Maikli ang messages, pero bawat isa lifeline. Napansin ni Ramon na mas kalmado ako. Nakakaabala sa kanya. Lunes, sinearch niya ang garahe habang nasa banyo ako sa bahay. Privilege na 0 minuto bawat araw. Pinanood ko mula sa bintana pagkatapos kung paano niya kinakalikot ang kaunting gamit ko. Naghahanap ng pera, ng phone, ng kahit ano na iniwan ni Carlo. Walang nakita. Nasa lining ng jacket ko bilang bumbero ang burner. 40 taon ng emergency preparedness ang nagbunga. Natututo kang magtago sa lugar na hindi isipin ng iba. Sa miracles, suspicious na si Ramon. Lagi akong tinitingnan sa bintana ng kusina. Sinusubukang maintindihan kung bakit hindi na ako nagmamakaawa. Bakit hindi na nagmamakaawa. Sa Huwebes, paranoid na siya. Biyernes, ang araw na dapat bumalik si Carlo. Hindi makarating ng masyadong mabilis. Lunes ng umaga, nagising ako bago mag-umagang liwanag. Lumang habit ng bumbero. Internal alarm clock, hindi talaga nawawala. Madilim at malamig ang garahe. Inabot ko ang lining ng jacket ko kung saan nakatago ang phone. Hindi na nanginginig ang mga kamay ko. May trabaho akong gagawin. Tumawag si Carlo noong linggo ng gabi mula sa Makati. Maikli, maingat. Tatay, I document lahat. Photos, dates, amounts. Kailangan ng lawyer ng evidence. Kaya ginawa ko. Una kong kinuhanan ng picture ang kutson, tapos ang sahig na semento, ang walang insulation, ang isang kumot na walang silbi sa lamig,
ang lababo na may kalawang, ang view mula sa bintana ko patungo sa bahay kung saan komportableng namumuhay si Ramon at Maria sa pera ko. Sa malikabok na sulok, nakahanap ako ng lumang notebook ng kontraktor. Spiral-bound, kalahati pa blank ang pages. Nagsimula akong magsulat. Mayo 8, nagsuggest si Ramon ng power of attorney sa bilang para convenience. Mayo 1-0, pinirmahan ang papel sa hapag sa kusina. Present si Maria, reassuring. Hunyo 15, nadiskubre ang pensyon na redirected sa joint account. 400,000 nawawala. Mas madali ang dates kaysa inaasahan. Training bilang bombero ulit. Naglulog kami ng lahat, bawat tawag, bawat incident. Same structure pala ang financial abuse sa ibang emergency. Timeline, evidence, witnesses. Sa bintana ng garahe, pinanood ko ang Martes. Dumating ang delivery truck mga tanghali. 2 lalaki ang nagbuhat ng malaking bots patungo sa front door. 70-inch television. Visible ang logo kahit mula sa vantage point ko. Direktahan ni Ramon na parang homeowner. Proprietary gestures, satisfied smile. Kinuhanan ko ng photo sa bintana. Hindi perfect quality, pero sapat. Timestamp, malinaw na image. Mamayang hapon, lumitaw ang SUV. Bagong-bago na Ford Explorer. Gleaming black, temporary dealer tags visible. Naglakad-lakad si Ramon at Maria sa palibot. Admiring na binili niya nang hindi ibinenta ang lumang sedan. Nadagdagan lang ng pangalawang sasakyan. Fleet ko, pensyon ko, 1,500,000 ng retirement ko at tumataas pa. Mas maraming photos. Ang SUV mula sa iba't ibang anggulo. Si Ramon naglo-load ng grocery bags mula sa trunk. Visible ang mamahaling whiskey bottles. Premium labels na kilala ko pa mula sa magandang araw ko. Martes ng gabi, tumawag si Carlo. Ang pangalan ng lawyer ay Sandra Mitchell. Specialist sa elder law. Magkikita tayo Miyerkules ng 3. Coffee shop sa EDSA. Yung maliit na independent malapit sa library. Makakarating ka ba? Sasabihin ko kay Ramon maglalakad ako. Ingat ka, tatay. Miyerkules ng umaga, pinapanood ako ni Ramon. Naramdaman ko ang mata niya sa bintana ng kusina habang nakaupo ako sa upuan sa garahe na nagpapanggap na nagbabasa ng lumang magazine na nakita ko. Mga 2:00, tumayo ako, nag-stretch, nagpakita na kailangan ko ng galaw. Maglalakad ako, sigaw ko patungo sa bahay. Kumuha ng hangin. Walang sagot. Just that feeling of being watched. Naglakad ako ng 6 na blocks sa coffee shop. Iba ang mundo sa labas ng garahe ko. Normal na tao na gumagawa ng normal na bagay. Bumibili ng kape. Tumatawa sa phone. Namumuhay na walang kasamang matulog sa sahig na semento. Nandoon na si Carlo. Corner booth. Ang babae sa tabi niya mid-negatibo 50S. Professional gray suit. Leather briefcase sa tobo. Tumayo siya nang lumapit ako. Inabot ang kamay. Emar Santos, ako si Sandra Mitchell. Sinabi na sa akin ni Carlo ang sitwasyon niyo. Bago tayo magsimula, kailangan kong marinig direktang sa iyo. Lahat ng nangyari. Naupo ako, huminga. Saan ako magsisimula? Sa power of attorney. Kailan unang binanggit ni Ramon? Kaya sinabi ko sa kanya. Buong timeline, ang friendly offer na naging bitag. Ang papel na pinirmahan ko nang hindi maingat na binasa. Ang unti-unting pagnanakaw ng pensyon ko, ng autonomy ko, ng bahay ko, ang physical intimidation, ang garahe. Nag-take note si Sandra, mabilis shorthand. Paminsan-minsan pinapatigil ako para i-clarify ang dates o amounts. May focused intensity siya na parang nakakita na ng ganitong cases at alam exactly kung ano ang mahalaga. Nang matapos ako, hinugot niya ang tablet, kinabit ang headphones, pinindot play. Boses ni Ramon ang napuno sa maliit na space sa pagitan namin. Akin na ang pensyon na yan ngayon. Ako ang may kontrol sa lahat. Pinirmahan ng tatay mo ang mga papel. Idineposito ang pensyon sa account ko. Ang bahay. Kapag na-declare ko siyang incompetent, akin din. Pinatigil niya ang playback. Tinanggal ang headphones. Diretso akong tiningnan. Emar Santos, malinaw ang batas sa Pilipinas dito. Financial exploitation ng tao na lampas 60 ay felony. Kung mapapatunayan na nakuha ang power of attorney sa coercion, at ang recording na yan ay nagmumungkahi noon, voidable ang document. Pero sabi ni Ramon legal yan. Sabi niya walang tutulong ang pulis. Mali siya. Hinugot niya ang mga papel mula sa briefcase. Elder financial abuse ang ginawa niya. Seryoso itong tinatrato sa Pilipinas. Additionally, ang pagtaboy sa iyo sa sarili mong bahay. Illegal detention at property theft, yan. Pause niya. Kaya mapipigilan natin siya. Pero mas mahalaga, makakasuhan natin siya criminally. Nakasabit ang salita sa hangin.
Criminally. Sumandal si Carlo. Sabihin mo sa kanya ang documentation mo. Tatay. Ipinakita ko sa kanya ang notebook, ang timeline, ang amounts, ang specific dates at incidents. Pinag-aralan ni Sandra ang bawat peje. Tumatango. Excellent ito, detailed, specific. Magiging powerful ito sa court. Tumingin siya. Bumbero ka pala. 40 taon. Bureau of Fire Protection. Ang training na yan ang nagliligtas sa iyo ngayon. Nag-scroll siya sa photos sa burner phone na ipinakita ni Carlo sa kanya. Ang mga images na ito, ang living conditions mo, malinaw na evidence kasama ang recording. Ibinaba niya ang phone. Emar Santos, malakas ang case natin, pero kailangan natin ng isa pa. Ano? Medical documentation. Ang mga pasa, ang pagpayat. Kailangan ng doktor na mag-examine at i-document officially. Kaya mo ba? Kailan? Bukas, kung pwede. The fresher the documentation, the better. Nag-usap pa kami ng 1 oras. Outline ni Sandra ang legal process. Revoke ang power of attorney. File for protective orders. Pursue criminal charges. Recover ang ninakaw na pensyon. Bawat hakbang precise, methodical, achievable. 3 buwan akong walang magawa. 40 minuto kay Sandra Mitchell. At may plano na ako. Nang umalis kami, hinatid ako ni Carlo, halfway pabalik. Huminto sa kanto 2 blocks mula sa bahay. Okay ka ba, tatay? Okay ako. Niyakap niya ako. 1 more week, maybe less. Naglakad ako mag-isa sa huling 2 blocks. May mali bago pa ako makabaling sa street ko. Nakaparke ng pahiga ang SUV ni Ramon sa driveway. Parang nagmamadali. Bahagyang bukas ang pinto ng garahe. Lagi ko itong sinasarado ng buo. Napunta ang kamay ko sa bulsa ng jacket. Hinawakan ang outline ng burner phone. Naroon pa, pero may nagbago. Naramdaman ko. Itinulak ko ang pinto ng garahe. Nakaupo si Ramon sa workbench ko. Mga paa nakalawit, may hawak sa kamay. Habang nag-a-adjust ang mata ko sa madilim na ilaw, nakita ko kung ano. Piraso ng phone. Phone na katulad ng nasa bulsa ko. Lumipad ang kamay ko sa jacket. Walang laman ang bulsa. Punita ang lining. Nakita niya. Nakabaligtad ang kutson ko. Nakasalaula ang jacket ko bilang bumbero sa semento. Pinunit ang interior lining. Nakakalat ang kaunting gamit ko sa sahig. Pinagkalkal niya ang lugar. Hawak ni Ramon ang basag na phone. Screen nakalawit sa fragments. Triumphant ang ngiti niya. Ano to, Juan? Saan mo nakuha ang phone? Ginawa ko maliit ang boses ko. Submissive. Binigay sa akin ni Carlo para tawagan siya minsan. Binigay sa iyo ni Carlo. Ni Carlo na umuwi sa iyo noong nakaraang linggo. Ni Carlo na akala niya pwede siyang makialam. Bumaba siya sa workbench. Ginamit ang height niya para mag-tower sa akin. Sino ang kinausap mo? Si Carlo lang, sumpa ko. Anak ko lang. Sinungaling. Lumapit siya. Araw-araw kang umaalis sa garahe. Saan ka pupunta? Lakad lang. Lakad lang para makahinga. Itinapon niya ang piraso ng phone sa paa ko. Naggalat ang plastik at salamin sa semento. Akala mo tanga ako. Akala mo hindi ko napapansin. Matindi ang tibok ng puso ko. Pero malinaw ang isip ko. Decoy lang ang phone. Nasa kay Sandra na ang totoong evidence. Naipadala ang photos noong Martes. Nasa email ni Carlo ang timeline noong Lunes ng gabi. Pinaniwala niya na nakita niya ang threat. Gusto mo malaman ng nakakatawa? Matanda. Bumaba ang boses ni Ramon. Mas mapanganib. Ang power of attorney na pinirmahan mo. Hindi lang financial, medical din. Kaya ko mag-decide ng healthcare para sa iyo. Kumalat ang yelo sa dibdib ko. Medical. Tama. Kaya, kung mag-decide ako na hindi ka na competent, kung mag-decide ako na kailangan mo sa nursing home, locked ward para sa dementia patients, kaya ko yan. Isang tawag lang. Mula sa doorway, tahimik ang boses ni Maria. Ramon, tumahimik ka, Maria. Hindi siya lumingon. Kailangan maintindihan ng tatay mo ang posisyon niya. Tumingin ako sa anak ko. Nakipagkita ng matatahimik na pliya. Pigilan mo siya. Tulungan mo ako. Anak kita. Lumayo siya ng tingin. Noon ko lubusang nalaman. Pinili niya si Ramon kaysa sa akin. Hindi passive, active. Please. Pinanginig ko ang boses ko. Hindi lahat acting. Totoo ang medical threat. Nakakatakot. Sorry. Hindi na ako mag-iingay. Tama ka. Hindi ka na. Kinuha ni Ramon ang jacket ko. Tiningnan ang punit na lining. Walang phone na, walang lakad ng walang permiso, at walang hapunan ngayon. Kailangan mong matuto. Lumabas siya. Sumunod si Maria nang hindi lumingon. Nakatayo ako sa wreckage ng garahe ko na pinagkalkal.
napalibutan ng basag na phone at nakakalat na gamit. Dahan-dahan kong inayos ang kutson. Kinuha ang jacket ko. Sirang-sira ang lining, pero buo pa ang jacket. Dumating ang gabi. Sumakit ang tiyan ko sa gutom. Tinotoo ni Ramon ang threat niya. Walang hapunan, pero kumain ako sa coffee shop kasama si Carlo at Sandra. Makakaligtas ako. Mga 7, naglakad ako sa bahay ng kapitbahay. Ang pamilya Reyes 50 eti away. Kilala ko si Ana at Pedro sa 15 taon mula nang lumipat ako pagkamatay ng asawa ko. Magandang mag-asawa, tahimik, pero napapansin ang mga bagay. Nakita ko si Ana minsan na pinapanood mula sa bintana niya kapag ginagamot ako ni Ramon ng masama. Mahina akong kumatok. Binuksan ni Ana Reyes ang pinto. Agad nagbago ang ekspresyon niya mula sa gulat sa concern. Juan, okay ka lang ba? Ana, sorry sa abala. May favor akong hihingin. Pumasok ka. Pumasok ka. Pedro. Pedro. Nandito si Juan. Lumitaw si Pedro mula sa living room. Tiningnan ako, at nagmatigas ang mukha niya. Diyos ko. Juan. Anong nangyari sa iyo? Sa mainit nilang kusina na may kape na ipinilit ni Ana, ipinaliwanag ko. Hindi lahat. Hindi ko pa binanggit ang lawyer, pero sapat. Kinuha ni Ramon ang phone ko. Kailangan kong makipagkomunikete sa anak ko. Family matters na inaayos. Nagpalitan ng mahabang tingin si Ana at Pedro. Taon ng kasal, nagbabasa sa isa't isa ng walang salita. Juan, sabi ni Ana ng maingat. Nag-alala kami. Nakikita namin ang mga bagay. Kung paano ka nakatira sa garahe na yan. Inaayos na, sabi ko. May tulong ako. Kailangan ko lang ng paraan para makipag-usap. Tumayo si Pedro decisive. Gamitin mo ang phone namin anytime. Araw o gabi. Seryoso kami. Gaano katagal na nangyayari ito? Tanong ni Ana. Mga buwan. Pero matatapos na suon. Inabot niya sa tablet. Inilagay ang kamay niya sa akin. Dapat nagsalita kami ng mas maaga. Dapat gumawa kami ng paraan. Ginagawa niyo na ngayon. Iyon ang mahalaga. Binigay sa akin ni Pedro ang phone number nila nakasulat sa papel. Sinabi na laging nakabukas ang back door kung kailangan kong pumasok kapag wala sila. May spare case sa ilalim ng banig. Actually sinabi niya kung saan. Naglakad ako pabalik sa garahe ko na mas hindi nag-iisa kaysa sa mga buwan. Noong gabing iyon mula sa bahay ng mga Reyes, tinawagan ko si Carlo. Sinabi ko ang tungkol sa phone na nakita ni Ramon. Tumawa siya. Actually tumawa. Tatay, backup lang ang phone na yon. Nasa kay Sandra na lahat. Walang importanteng nakita niya. May medical power of attorney siya. Nag-threat ng nursing home. Malamig ang boses ni Carlo. I-forward mo yan kay Sandra. Kailangan niyang malaman. Pero tatay, wala yon. Magmo-move tayo Bayerns. Medical exam Huwebes. Tapos paperwork Bayerns. Hold on hanggang doon. Huwebes ng umaga. Pinutol ulit ni Ramon ang pagkain ko. Almusal 2 biskwit. Hapunan pareho kung may hapunan man. Binago rin ang shower schedule. 1 beses bawat linggo na ngayon. Linggo lang. Pinipitpit niya ang cage. Sinusubukang sirain ang spirit na naramdaman niyang hindi pa nasira. Pero may appointment ako noon. Inayos ni Sandra. Medical examination sa clinic sa downtown. Documentation ng mga pasa, pagbayat, effects ng abuse ni Ramon. Hindi lang para sa court, para sa criminal charges na sabi ni Sandra darating. Sinabi ko kay Ramon maglalakad ako. Pinanood niya akong umalis ng suspicious ang mata. Pero walang sinabi. Sa clinic, thoroughly akong ni-examine ni Yar. Sarah Cruz. Nagtatanong. Sumagot ako ng tapat. Kinuhanan ng picture ang dilaw na pasa sa ilalim ng mata ko. Tinimbang ako. Nawalan ako ng 1.0 kilo sa 3 buwan. Documented muscle loss. Signs ng malnutrition. Stress indicators. Mr. Santos, tahimik na sabi niya. Nag-fill ng forms. Required akong i-report ito. Abuse ang ginagawa sa iyo. I report na, sabi ko sa kanya. Ang lawyer. Criminal charges darating. Binigyan niya ako ng copies ng lahat. Good. Deserve mo ng mas mabuti kaysa rito. Pagbalik, huminto ako sa bahay ng mga Reyes. Ginawan ako ni Ana ng tanghalian. Totoong tanghalian, sandwich, sopas at prutas. Nakaupo si Pedro sa akin habang kumakain ako. Nagkukwento ng walang importanteng bagay. Binibigyan ako ng gift ng normal na usapan. Noong gabing iyon, nakahiga sa manipis na kutson na may gutom na sumasakit sa tiyan ko, kahit may tanghalian. Naisip ko ang oras. Paano ito gumagalaw ng iba kapag naghihintay ng rescue? Paano ang araw parang linggo? Pero nakaligtas ako sa mas masahol. Nasusunog na gusali, smoke inhalation,
collapsed structures. Makakaligtas ako sa sarili kong manugang ng kaunti pa. Biyernes ng umaga, naglakad ako sa corner grocery store. Hindi dahil kailangan ko ng groceries. Cover lang ang gatas. Pero dahil kailangan kong bumili roon exactly, 15 minuto kapag dadaan si Carlo. Pinanood ako ni Ramon umalis. Pinuno ko ang mata niya mula sa bintana ng kusina. Pero naglalakad ako buong linggo. Bagong hobby ko mula sa phone incident. Suspicious siya, pero pinayagan niya ako. Siguro akala niya wala akong pupuntahan. Walang paraan para magingay. Mali siya. Huminto ang Honda ni Carlo sa parking lot ng 17 minuto. Lumabas siya, tumingin pataas, nagpakita ng gulat. Tatay, anong ginagawa mo rito? Itinaas ko ang quart ng gatas na binili ko ng barya. Carlo, hindi ko alam na pupunta ka sa bayan. Last minute decision. Gusto kitang i-check. Nakita ng mata niya ang akin. Bumaba sa gatas. Naiintindihan lahat. Bilhan kita ng almusal. Totoong almusal. Kailangan nating mag-usap. 20 minuto pagkatapos, nasa medical clinic kami. Inaasahan na kami ni Yar. Sarah Cruz. Na-brief na siya ni Sandra beforehand. Professional courtesy sa mga humahawak ng abuse cases regularly. Though si Yar Cruz. Kinuhanan niya ng picture ang bawat pasamula sa iba't ibang anggulo. Medical grade camera na nakakakuha ng details na hindi makikita sa phone camera. Tinimbang ako 69 kilo mula sa normal kong 70. Sinubukan ang reflexes, cognitive function, check sa signs ng malnutrition. Mr. Santos, sabi niya, nagtatype ng notes. Ang mga pasa na ito ay sa iba't ibang stage ng hiyaling. Ito mga 4 na araw pa lang. Ito mas malapit sa 2 linggo. Pwede mo bang sabihin kung paano mo nakuha? Sinabi ko sa kanya. Tulak ni Ramon noong Miyerkules. Iba pang incidents na hindi ko na tinrack dahil nag-blur na. At ang pagpayat mo. Limited na pagkain. Kontrolado niya kung kailan at gaano ako kakain. Huminto siya sa pagtatype. Diretso akong tiningnan. Professional mask slipping. Mr. Santos, required ako sa batas na i-report ang suspected elder abuse. Pero gusto kong malaman mo na hindi lang dahil kailangan. I-report ko dahil malinaw na evidence ng systematic abuse ang nakikita ko rito. Walang dapat mamuhay ganyan. Ang written report niya 15 pages, detailed measurements, clinical observations, attached photos. Ginamit niya ang terms tulad ng deliberate deprivation at pattern consistent with long-term physical abuse. Medical language na magdadala ng weight sa court. Matagal ang weekend. Finalizing documents si Sandra. Triple-checking evidence, preparing feelings. Tumuloy si Carlo sa hotel, pero bumisita Sabado at Linggo. Nagdala ng pagkain. Sigurado na kumakain ako ng maayos sa unang pagkakataon sa mga buwan. Lunes ng umaga, tumawag si Sandra mula sa phone ng mga Reyes. Mr. Santos, na-file na ang documents. Lahat ng 3 actions. I serve kay Ramon Miyerkules. Anong mangyayari noon? Kailangan niyang sumagot. Pero mas mahalaga, nag-request ako ng emergency temporary orders. Makakarinig tayo sa loob ng 48 oras. Temporary orders. I-freeze ang access niya sa accounts mo. Payagan kang bumalik sa bahay mo. Hindi tayo makapaghihintay sa full trial. Kailangan mo ng protection ngayon. Miyerkules ng hapon. Nasa garahe ako nang marinig ko ang sigawan mula sa bahay. Malakas at tumataas ang boses ni Ramon. Tapos high-pitched ni Maria na may panic. Dumating ang process server. Sa bintana pinanood ko ang scene. Pinunit ni Ramon ang envelope. Nagbasa. Mukha niya dumaan sa confusion sa comprehension sa rage. Maria, sigaw niya. Tumakbo si Maria mula sa kusina. Itinuro niya ang mga papel sa kanya. Sinshuy ako ng tatay mo. May lawyer na siya. Sinusubukan niyang kunin lahat pabalik. Malinaw na narinig ang boses niya. Adult Protective Services, Financial Exploitation. Ramon, sabi nito criminal investigation. Nakaupo ako sa kutson ko at pinayagan ang sarili ko na maliit ng ngiti. Nagsimula ang counterattack. Noong gabing iyon, mula sa phone ng mga Reyes, nakikinig ako habang inidescribe ni Carlo ang frantic lawyer search ni Ramon. Attorney after attorney, tumatanggi kapag nakita ang evidence. Killer ang recording. Si Ramon na nagmamayabang sa pagkontrol ng pensyon. Pagtaboy sa akin sa garahe. Ang akala niyang demonstration ng power ay naging confession sa multiple crimes. Sa wakas, nakahanap si Ramon ng isa. Attorney James Kovac, recent graduate, solo practitioner, desperate sa clients. Pwede ba nating manalo? Tanong daw ni Ramon. Mahabang pause sa recording na pinatugtog sa akin ni Carlo. Tapos boses ni Kovac.
Pwede nating subukan. Kahit ang sarili niyang lawyer, alam na talo sila. Huwebes ng umaga, nagising ako sa phone ko, ang landline ng mga Reyes, na pinahintulutan nilang itago ko sa garahe overnight. Crisp, professional, excited ang boses ni Sandra. Emergency orders granted. Simula ngayon, frozen ang financial access ni Ramon. At MR. Santos, may karapatan kang lumipat pabalik sa bahay mo ngayon. Naupo ako sa manipis na kutson sa huling pagkakataon. Tiningnan ang palibot ng garahe na naging kulungan ko sa 3 linggo. Ang sahig na semento, ang isang bombilya, ang bintana kung saan pinanood ko ang buhay ko na ninanakaw. Tapos tumayo ako, tinipon ang kaunting gamit ko sa plastic bag, at naglakad sa front door. Pinapanood ako ni Ramon mula sa living room. Lilipat ako pabalik sa loob, sabi ko. Guest bedroom, tumayo siya. Hindi mo pwede basta hawak ko ang printed court order na na-email ni Carlo sa mga Reyes. Sabi ng court order pwede ako. Section 2, paragraph 3. Basahin mo kung gusto mo. Mapanganib ang boses niya. Nagkakamali ka, matanda. Tumingin ako sa mata niya. Walang takot na. Cold certainty lang. Ang tanging pagkakamali ko ay ang pagtiwala sa iyo. Hindi na mangyayari ulit yon. Lumampas ako sa kanya patungo sa guest bedroom. Isinara ang pinto, ikinandado. Ang click ng lock na iyon ang pinakatamis na tunog na narinig ko sa mga buwan. Huwebes ng umaga, 10:15. Dumating si Teresa Reyes sa driveway sa County Vehicle Marked Adult Protective Services. Pinanood ko mula sa bagong bintana ko, ang guest bedroom window, hindi ang garahe, habang tinatuwid ni Ramon ang shirt niya. Inaayos ang mukha niya sa welcoming expression, at binuksan ang front door bago pa makatok. Good morning. Kayo po siguro si MS Reyes. Welcome. Welcome. Masaya kaming nandito kayo para i-clear ang misunderstanding na ito. Nakakita na ako ng sapat na performances sa career ko bilang bumbero. Mga tao na nagsisinungaling sa investigators pagkatapos ng arson. Claiming electrical fires kapag sinunog nila ang sariling business para sa insurance. Ganun ang tunog ni Ramon. Sobrang matulungin. Sobrang smooth. Si Teresa Reyes na may tablet at professional camera ay hindi ngumiti pabalik. Ako si Teresa Reyes mula sa Adult Protective Services. May complaint kami tungkol sa living situation dito. Kailangan kong i-interview ang lahat sa household at i-inspect ang premises. Lumitaw si Maria. Nervous energy radiating. Pwede ko po ba kayong bigyan ng kape, tubig? Gusto naming tumulong kahit paano. Ignored ni Teresa ang hospitality offer. Simulan natin sa garahe. Naiintindihan ko na doon nakatira si MR Santos. Nagkamali ang performance ni Ramon. Gusto niya privacy, independence. Inalok namin siya ng bedroom, pero mas gusto niya, ipakita mo. Naglakad sila sa garahe. Nanatili ako sa kwarto ko. Nakikinig sa dingding. Narinig ang kamera ni Teresa na nagkiklik. Narinig ang boses niya. Cool at professional. Walang heat source, walang banyo, isang kutson sa semento. Inaasahan niyo bang paniwalaan ko na pinili ng 68 taong gulang na lalaki ito kaysa bedroom sa bahay? Matigas ang ulo niya. Alam niyo kung paano ang matatanda. Alam ko kung paano mag-present ang elder abuse. Emar Ramirez. At ganito exactly ang hitsura nito. Susunod ang interview sa hapag sa kusina. Ipinadala si Ramon at Maria sa living room. Kumatok si Teresa sa pinto ko. Emar Santos, kailangan kitang kausapin ng pribado. Nakaupo kami sa harap ng isa't isa. Inilagay niya ang tablet sa pagitan namin. Sinimulan ang recording. Emar Santos, kailangan mong maging completely honest sa akin. Natatakot ka ba kay Ramon? Sinaktan ka ba niya physically? Multiple times. Ang pinakabago noong nakaraang linggo. Hinawakan ko ang fading bruise sa ilalim ng mata ko. May iba pa. Pinili mo bang tumira sa garahe? Hindi. Pinilit niya ako roon 3 linggo na ang nakaraan. Sabi niya bagong rule. Akin ang bahay na ito. Bayad na 15 taon na ang nakaraan. Pero may power of attorney siya. Kontrolado niya ang pensyon ko. Kontrolado niya lahat. Pause ko. Kontrolado. Past tense na. Mabilis siyang nagsulat. Ang power of attorney. Kusang loob mo bang pinirmahan? Pinilit niya ako. Nag-threat na ilagay ako sa nursing home kung hindi ako sumunod. Natatakot ako. 20 minuto ng questions. Sumagot ako sa bawat isa ng facts, dates, specific incidents. Walang embellishment kailangan. Damning na ang katotohanan. Pagkatapos ng interview ko, kausap ni Teresa si Ramon at Maria nang magkahiwalay. Sobrang coordinated ang kwento nila. Rehearse. Narinig ko ang fragments sa dingding, phrases na scripted,
explanations na contradict sa timeline ko. Tapos umalis si Teresa, naglakad sa katabing bahay ng mga Reyes. 45 minuto siya roon. Pagbalik niya, may cracks ang professional mask niya. Controlled anger simmering beneath. Mas maraming pictures ng garahe, measurements, notes. Tapos umalis siya nang hindi nagpaalam kay Ramon. Biyernes ng umaga, dumating ang temporary orders. Tumawag si Carlo sa phone ng mga Reyes, excited. Tatay, check mo ang email mo. Pinadala ni Sandra ang court order. Nasa computer ng mga Reyes ako. Binasa ng dahan-dahan ang document. Si Ramon Ramirez ay hereby enjoined mula sa pag-access ng any financial accounts ni Juan Santos. Ibig sabihin hindi niya mahahawakan ang pera mo. Ni sentimo. At tingnan ang Section 2. Si Juan Santos ay granted immediate right na manirahan sa primary residence niya. Nasa loob na ako, pero official na ito, legal, uncontestable. Paano si Ramon? Hindi kanya mapipigilan. Kung susubukan niya, contempt of court siya. Noong gabing iyon, kumatok si Maria sa pinto ko. Blotchy ang mukha niya sa iyak. Tatay, pwede ba tayong mag-usap? Ano ang gusto mo, Maria? Paano mo nagawa ito? Pamilya kami. Tinanggap ka namin nang binuksan ko ng mas malaki ang pinto. Tiningnan ng anak ko. Ang babaeng ito na pinanood ang asawa niya na abusuhin ako sa mga buwan at walang ginawa. Tinanggap niyo ako. Bahay ko ito, Maria. Akin ito, at hindi niyo ako tinanggap. Ninakaw niyo sa akin, ginutom niyo ako, at pinilit akong matulog sa garahe. Hindi ganyan. Sinusubukan lang ni Ramon na tumulong mag-manage. Hindi ganyan ang pamilya. Hindi nanonood ang pamilya habang inaabuso ang tatay nila. Pinili mo, Maria. Pinili mo siya kaysa sa akin. Ngayon, mamuhay ka sa choice na yan. Anak mo pa rin ako. Isinara ko ang pinto. Dapat gumanya ka noon. Matagal ang weekend sa malamig na katahimikan. Halos hindi umalis si Ramon sa kwarto niya. Umiyak si Maria sa dingding. Nanatili ako sa guest room, nakakandado ang pinto, kumakain ng dala ni Carlo. Nagkakaroon ulit ng lakas. Tumawag si Sandra. Linggo ng hapon. Ang final hearing ay Biyernes, 1 linggo. Si Judge Morrison ang makakarinig sa parehong side at magdedesisyon permanently sa power of attorney, financial restitution, at housing. Kasama ang AES report sa record. Paano ang criminal charges? Inirekomenda ni Teresa ang prosecution. Ang district attorney ang magdedesisyon pagkatapos ng civil hearing. Lunes, Martes, Miyerkules, dahan-dahan ang bawa araw patungo sa Biyernes. Dumating si Carlo Huwebes ng gabi, tumuloy sa hotel, pero maaga dumating sa bahay Biyernes ng umaga. Lumabas ako sa kotse niya. Pinapanood ako ni Ramon mula sa living room window. Nakita ko ang kurtain na gumalaw. Hindi ko tiningnan pabalik. Ready ka na, tatay? Tanong ni Carlo. Isinukso ko ang seatbelt. 20 minuto ang courthouse. 20 minuto hanggang madesisyonan lahat. Matagal na akong ready, sabi ko. Tapusin na natin ito. Martes ng umaga, nagparada si Carlo sa courthouse visitor lot. Sa windshield nakikita ko ang gusali ng Quezon City Court granite at glass imposing sa paraang designed ang government buildings. Ready ka ba, tatay? Tanong ni Carlo. Ready ba ako? Ready na harapin si Ramon sa harap ng judge. Ready na suriin ng strangers ang humiliation ko, mga pasa ko, kutson ko sa garahe sa courtroom screen. Tara, sabi ko, dahil ready man o hindi, mangyayari ito at mas gusto kong harapin ito nakatayo kaysa magtago na talo. Naghihintay si Sandra sa labas ng courtroom 5. Navy suite, leather briefcase, picture ng professional confidence. Kinamayan niya ako. Good morning. Kamusta ang pakiramdam nyo, Emar Santos? Kinakabahan. Ready. Mabuti yan. Kinakabahan ka para sharp. Tiningnan niya ang relo niya. 2 oras ang inilaan ng judge sa hearing na ito. Ipapresenta ko muna ang evidence natin. Medical, photographic, financial, at audio. Susubukan ni Kovac na rebut. Tapos magro-rule siya. Pwede ngayon, pwede next week. Pero given ang temporary orders, inaasahan ko decision ngayon. Sa loob, ang courtroom ay exactly kung ano ang inaasahan ko. Mataas na kisame. Wood paneling, elevated ang judge's bench parang altar ng justice. Nakaupo si Ramon sa defense table kasama si Atty. Kovac. Suot na ill-fitting suit. Si Maria sa tabi niya. Namutla ang mukha. Nakita ng mata ni Ramon ang akin. Hinawakan sandali, tapos lumayo. Pumasok si Judge Patricia Morales ng exactly 10 oras. Late 60s, steel gray hair. Ang klaseng mukha na nakakita na ng lahat 2 beses at hindi impressed. Maupo. MS Mitchell.
Pwede niyong simulan ang opening statement niyo. Tumayo si Sandra. Salamat, Your Honor. Straightforward ang case na ito. Ang defendant, si Ramon Ramirez, systematically exploited ang biyenan niya sa financial manipulation, physical abuse, at unlawful deprivation ng housing. May medical evidence kami, photographic evidence, financial records, witness testimony, at most damningly, audio recording ni MR Ramirez na nagko-confess sa mga actions na ito. Pinindot niya ang remote niya. Lumiwanag ang courtroom screen ng medical report ni Yar Cruz. Pictures ng mga pasako, lila, dilaw, berde, sa iba't ibang stage ng healing. Sumandalang judge, nagbasa. Tapos ang garahe photos, manipis na kutson, sahig na semento, isang bar bulb, lababo, bawat image mas damning kaysa huli. Nagmatigas ang ekspresyon ni Judge Morales. Financial records susunod. Bank statements highlighted sa dilaw. 400,000 redirected monthly. Expenditure records. 1,500,000 para sa SUE. 150,000 para sa television. 100 para sa premium alcohol. Tapos pinatugtog ni Sandra ang recording. Boses ni Ramon ang napuno sa courtroom. Arrogant at malinaw. Akin na ang pensyon na yan ngayon. Ako ang may kontrol sa lahat. Pinirmahan ng tatay mo ang mga papel. Akin ng pera. Akin ng bahay. Well, magiging akin. At ito ang lugar niya ngayon. House rules. Katahimikan ng matapos. Heavy damning silence. Please note ang recording na yan as Exhibit E. Sabi ni Judge Morales, MS Mitchell, boses ba ng defendant yan? Your Honor. Ni-record ni Carlo Santos sa confrontation sa property. Sa Pilipinas, one-party consent state. Legally obtained ang recording. Tiningnan ng judge si Ramon. MR Ramirez, boses niyo ba yan? At ginawa niyo ba ang mga statement na yan? Iyon, it was taken out of context. Anong context ang ginagawang acceptable ang akin na ang pensyon na, yan ngayon, kapag tungkol sa retirement income ng iba? Walang sinabi si Ramon. Sinubukan ni Atty. Kovac ang defense niya. Kusang loob pinirmahan ang power of attorney. Family dispute, hindi abuse. Libre si Juan na umalis anytime. Winasak ng questions ng judge ang bawat argument. MR Ramirez, under oath kayo. Ginamit niyo ba o hindi ang pension funds ni MR Santos para bumili ng vehicle para sa personal use niyo? Kami kailangan namin ng transportation. 2 milyon na SUE. May functional vehicle na si MR Santos, tama ba? Pero hiniling niyo ba ang permiso niya bago gastahin ang pera niya? Pause, tapos tahimik. Hindi. Pinili ba ni MR Santos na tumira sa garahe? Iyon komplikado. Space issues sa 3-bedroom house na 3 tao lang. Subukan ulit. Silence. Let me be more direct. Sinabi niyo ba kay MR Santos na kailangan niyang tumira sa garahe? Very quietly. Sumandal ang judge. Pinag-aralan si Ramon ng matagal. Sapat na ang narinig ko para mag-rule. MR Ramirez, MS Ramirez, tumayo po. Tumayo sila. Nanginginig si Maria. Nakita ko na nakuha ang power of attorney sa coercion at threats. Kahit kusang loob man pinirmahan, ang subsequent use ay constitutes financial exploitation under Philippine law. The power of attorney is hereby voided entirely. Effective immediately. Pause niya, pinatatag. Furthermore, nakita ko na misappropriated ni MR Ramirez ang approximately 1,600,000 ng pension funds ni MR Santos. Ordered ang restitution sa amount na yan. Payable sa loob ng 70 araw. May bumulong si Maria na hindi ko narinig. Third, tungkol sa housing situation. Lawful owner si MR Santos ng property. Si MR at MS Ramirez ay hereby ordered na lumikas sa premises sa loob ng 48 oras. Failure to comply ay magreresulta sa tulong ng law enforcement. Namutla ang mukha ni Ramon. 48 oras. Huwebes ng tanghali yon. Finally, nag-i-issue ako ng protection order. Prohibited si MR at MS Ramirez na makipag-contact kay MR Santos o lumapit sa loob ng 150 meters ng tao o property niya. Mahabang pause. One more thing. Ang evidence na ipinakita rito ay nagmumungkahi ng criminal conduct, specifically financial exploitation ng older adult, na felony sa Pilipinas. I refer ko ito sa Office of the City Prosecutor para sa review at potential prosecution. Tumama ang gavel. Adjourned ang court. Sa halway, lumapit si Maria sa akin umiyak. Tatay, please. Hindi namin sinasadya umatras ako. Huwag. Huwag lang. Babayaran namin kayo. Ayusin namin. May mga buwan kayong ayusin ito. Pinili niyong hindi. Nagposisyon si Carlo sa pagitan namin.
May no contact order ang judge. Kailangan niyong umalis. Hinila ni Ramon si Maria palayo. Venomous ang boses. Hindi pa tapos ito. Sumulong si Sandra. Actually, Emma Ramirez, tapos na. At kung violate nyo ang protection order na yan, maaresto kayo. Suggest ko gamitin nyo ang susunod na 48 oras sa pag-empeke, hindi sa threats. Lumabas kami sa afternoon sunlight. Matindi ang contrast. Mula sa madilim na courtroom sa maliwanag na araw ng Agosto. Mula sa testimony sa vindication. Kinamayan ako ni Sandra sa courthouse steps. Makakatanggap kayo ng written order sa loob ng 24 oras. Simula agad ang enforcement. Kung hindi sila alis sa Huwebes ng tanghali, tawagan ang pulis. Niyakap ako ni Carlo. Tapos na, tatay. Panalo ka. Hindi pa lubusang tapos. May 48 oras si Ramon at Maria para mag-empek at umalis. Huwebes ng tanghali, babalik ako sa bahay ko. Tunay na akin ulit. Pero nakatayo roon sa courthouse steps, humihinga ng libre na hangin. Alam na nakita ng judge ang katotohanan at nag-rule pabor sa akin. Parang panalo na yon. Martes ng gabi, nakaupo kami sa hotel room ni Carlo. Umuwi na si Sandra, pero iniwan niya kami ng copies ng court order. Highlighted sections marking ang victories natin. Dito ka dapat hanggang umalis sila, sabi ni Carlo. Binayaran ko na ang kwarto hanggang Biyernes. Tumango ako. Hindi na ako natatakot kay Ramon. Neutered na siya ng court, pero ayaw kong panoorin siyang mag-empek. Ayaw kong makasama siya kahit isang gabi pa. Huwebes ng tanghali, sabi ko, binabasa ulit ang order. Kailangan nilang umalis sa Huwebes ng tanghali. 2 pang araw. Kaya ko pang maghintay ng 2 araw. Miyerkules ng hapon, nagdaan ako sa bahay. Nakita ang boxes sa bintana. Chows ng frantic packing. Nakita ako ni Maria mula sa living room. Lumabas, mukha strict sa luha. Tatay, please. Pwede ba tayong mag-usap? Pinatakbo ko ang makina, pero binaba ang bintana. Ano pa ang sasabihin, Maria? Sorry ako. Alam ko dapat pinigilan ko siya. Dapat protektahan kita. Tama ka. Dapat nga. Pinili mo kapag binatira niya ako sa garahe. Kapag binanood mo siyang gutumin ako. Natatakot ako, Ramon. Kontrolado niya lahat. Hindi ko alam kung paano natatakot din ako. 68 taong gulang na binubugbog at ginugutom. At anak kita. Dapat tinulungan mo ako. Alam ko. Sorry talaga ako. Mahal kita, Maria. Anak pa rin kita, pero sira ang tiwala. Siguro someday maayos natin. Pero ngayon kailangan mong umalis sa bahay ko at hayaan mo akong gumaling. Humagulgol siya. Naiintindihan ko. Paalam, Maria. Umalis ako nang hindi lumingon. Huwebes ng 11 oras 45 minuto. Nakatayo kami ni Carlo sa driveway. Ng 11 oras 52 minuto. Lumabas ang uhawl. Si Ramon ang driver, si Maria sa passenger seat. Paeho nakatingin ng tuwid. Nawala ang truck sa kanto. Katahimikan. Tapos naglakad ako sa front door. Pinto ko. Isinuksok ang susi ko. Pumasok. Walang presence nila ang bahay. Case sa kitchen counter. Cleared ang mga kwarto. Iba ang katahimikan ngayon. Hindi oppressive, mapayapa. Welcome home, tatay. Sabi ni Carlos sa likod ko. Bayerns naging restoration day. Dumating ang locksmith ng 9 oras. Binago ang bawat lock. Front door, back door, basement. Inilagay ko sa bulsa ang bagong case. Walang silbi na ang lumang case ngayon. Confirm ng locksmith. Good, sabi ko. Gusto ko walang gumagana sa kanya rito. Sa bangko, isinara na manager ang lumang accounts ko. Nagbukas ng bago na may 2-factor authentication. Kahit subukan ni Emma Ramirez na i-present ang lumang power of attorney, magfla-flag agad ang system namin. Tapos na talaga, sabi ko. Sa banking perspective. Sir, pera nyo ulit ang pera nyo. Security cameras susunod. Front door, back door, motion sensors. Ipinakita ng technician ang monitoring API sa phone ko. Makikita nyo kung sino sa pinto nyo bago nyo buksan. Explain niya. Layer by layer, kinuha ko ulit ang control. Physical security, financial security, peace of mind. Sabado ng umaga, dumating ang mga Reyes na may mainit pang apple pie. Welcome home, Juan. Sabi ni Pedro, properly home. Salamat sa P at sa lahat, sa pagtestify, sa pagpahiram ng phone, sa pag-aalaga. Dapat mas maaga kaming gumawa, sabi ni Ana. Sapat na ang ginawa nyo. Iyon ang mahalaga. Nakaupo kami sa living room ko. Living room ko ulit, nagkakape at P. Nagkukwento ng normal na bagay, panahon, neighborhood gossip, upcoming block party,
normal na usapan. Gift na hindi ko namalayan na nawala hanggang nakabalik. Pag-aalis nila, sabay kaming nakaupo ni Carlo sa comfortable silence. Hawak ko ang kape sa favorite mug ko. Iyong kinuha ko mula sa likod ng kabinet kung saan itinago ni Maria. Sa mantle, lumang family photo. Ang yumaong asawa ko, bata pang Maria, teenage Carlo, lahat nakangiti, lahat magkasama. Pamilya na hindi na ganun ang anyo, pero ang pag-ibig pa rin ang humuhubog sa akin. Kamusta ang pakiramdam mo, tatay? Totoo. Pagod, relieved. Strange. Strange paano? Nasa sarili kong bahay, umiinom ng kape sa sarili kong tasa, nakaupo sa sarili kong upuan. Mga bagay na normal 6 na buwan na ang nakaraan ngayon, parang lutsuris. Hindi dapat ninakaw sa iyo. Hindi nga. Pause ko. Alam mo kung ano ang iniisip ko lagi. 40 taon akong tumakbo papasok sa nasusunog na gusali. Nagliligtas ng tao. At hindi ko inisip na balang araw kailangan kong iligtas ang sarili ko sa sarili kong pamilya. Pero nailigtas mo ang sarili mo. Lumaban ka. Panalo ka. Sa tulong mo, tumingin ako sa kanya. Ang ginawa mo, pagdating mo noon, pagpaniniwala sa akin, paghanap kay Sandra. Hindi ko magagawa mag-isa. Hindi mo dapat ginawa mag-isa. Pero proud ako sa iyo, tatay. Pagharap mo kay Ramon, pag-collect ng evidence, pagdaan sa hearing na yon. Lakas ng loob yon. Bahagyang ngumiti ako. Kahit 68 na, pwede pa ring maging malakas. Pwede pang lumaban. Pwede pang manalo. Ano ang susunod para sa iyo? Pamumuhay. Pamumuhay lang sa bahay ko sa pensyon ko. Sa terms ko. Sapat na yon. 1 buwan pagkatapos, nagdala ang mail ng balita. Una, formal notification. Si Ramon Reyes charged sa felony financial exploitation. Facing 2 hanggang 4 taon sa kulungan. Pangalawa, handwritten letter. Careful script ni Maria. Mahal na tatay, alam ko hindi maayos ng liham na ito ang ginawa ko. Alam ko hindi sapat ang sorry, pero kailangan mong malaman. Kooperado ako sa prosecutors. Sinabi ko lahat. Inalok nila ako ng probation kung mag-testify ako laban kay Ramon, at tinanggap ko. Facing prison na si Ramon ngayon. Nahihiya ako na kailangan pang mawala lahat para makita ko kung ano siya. Kung ano ang pinahintulutan ko sa iyo. Hindi ko inaasahan ang forgiveness. Hindi ko deserve. Pero sana someday, siguro taon mula ngayon, makakausap ulit tayo. Mahal kita, tatay. Lagi kitang minahal, Maria. Binasa ko 2 beses. Tapos careful na tiniklop at inilagay sa desk drawer ko. Hindi itinapon, hindi pa sinagutan. Save lang para mamaya, para someday, para kapag ready na ako. Siguro makakausap ulit kami. Siguro hindi. Ako ang magdedesisyon sa timeline ko. Noong gabing iyon, nakaupo ako sa living room ko habang lumulubog ang araw. Bahay ko, upuan ko, buhay ko. Sa labas, nagtatrabaho ang mga Reyes sa garden nila. May mag-asawa na naglalakad ng aso sa driveway ko. Normal na suburban evening. 3 buwan akong nasa garahe na yon. 3 buwan takot, gutom, humiliated. Pero nakaligtas ako. Higit sa nakaligtas. Lumaban ako at nanalo. Akin ng pensyon. Akin ng bahay. Akin ng dignity. At nakaupo roon sa mapayapang katahimikan ng restored life ko. Lahat na yon. Kung gusto niyo ang kwentong ito, pakilik ang video na ito. Mag-subscribe sa channel. At ibahagi ang inyong impresyon sa kwentong ito sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.